Guys, for today's video, isang loan coming from a legit bank. So, this is coming from RCBC Discartec, which is called Pasado Loan. So, anong meron dito kay Pasado Loan? Pasado nga ba siya para sa interest rate? Yan. Pasado ba tayo pag nag-apply tayo dyan? Pag-usapan na natin yan. Samahan niyo ako. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron ako experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so disclaimer lang muna, hindi po ako bayad ni RCBC Discartec para pag-usapan natin itong pasado loan nila. Okay. But, meron kasing lumapit sa akin na subscriber. Nag-message siya sa akin, nagtatanong kung okay ba yung loan na natanggap niya. Ayan. So, yun yung isa sa pag-usapan natin. And paano mag-apply with that Discartec Pasado loan. Ayan. Apparently, walang information over RCBC website. Ayan. Pati sa app, nagtitingin ako, wala akong ma-capture mismo na information. Meron ako nakita na information coming from other third-party na website. So, we can also base those information from there. So, simulan na natin. Okay, first of all, si Discartec Pasado Loan ay under kay RCBC Bank. Ayan. So, si RCBC Bank ay meron parang app na available to download from Google Play Store and Apple iOS App Store. So, dun mag-download itong app na tinatawag na Discartec. So, sa Discartec, meron din siyang savings which is, napag-usapan na natin yan mga ilang beses lang. Which is ito, yan yung previous review ko pa about Discartec. But siguro kailangan ko na rin i-review later on yan ng bago para naman updated tayo. But more on pasado loan muna yung pag-uusapan natin. And medyo bago-bago lang din itong service nila. Okay, so sabi dito, Discartec offers loan amounts ranging from 5,000 pesos to 250,000 pesos, catering to wider range of financial needs compared to competitors. So, minimum daw ng 5,000 and then maximum ng 250,000. So, ano ba yung eligibility muna? Paano tayo magiging eligible to apply for Discartec Pasado Loan? So, ito yung requirements. Kailangan syempre Filipino citizen, 18 years old and above, so legal age. Valid ID, so meron kayong SSID, voter's ID, and passport. Yeah? Proof of income. Ayun, may payslip, bank statement, etc. Okay. Mobile phone number registered in the Philippines. Ayan. But basically, create lang kayo ng Discartec account and then i-verify nyo. Once na-verify na yan, pwede na tayong mag-apply kay Discartec Pasado Loan. Okay, but before we do that, meron din ditong information. Sabi nila na ang interest rate daw niya monthly ay naglalaro between 1% to 5% or 12% to 60% ang APR or ang annual percentage rate. Kung tama itong information na to, well, dito sa listahan natin ng mga personal loans ng mga legit banks, makikita natin si Discartec Pasado Loan dito sa bandang huli nakatabi ni Tonic Credit Builder. So, doon natin siya makikita. Okay. So, paano ba mag-apply dito kay Discartec Pasado Loan? So, kailangan lang natin mag-login dito sa ating Discartec account. Again, sabi ko nga sa inyo, register kayo and mag-validate or mag-upgrade bago kayo makakapag-process ng any transaction or loan with Discartec. So, eto, nakalagin na tayo dito. Kung makikita nyo, wala akong balance, 1.62 kasi hindi ko naman ginagamit itong aking Discartec. So, ayun under ng balance, makikita nyo, pasado and tap to view. Okay. So, ayan, pag clinic na natin, ito, Pasado Loan, oras na para simulan ang buhay asenso. Bago ang lahat, tingnan natin kung papasa ka ba sa puso ni loan. Kung pasado ka, di sana all. Oh, wow, sana all. Okay. So, ito yung terms and condition, read and agree. Slide to agree lang. Tatanungin na tayo kagad ng employment details, type of employment, government ID na meron, and work information. So, enter nyo lang yan. Tapos, pati yung gross monthly income nyo, i-enter nyo lang din. And then, i-click nyo yung susunod. Tapos, ito, mag-iisip na siya.
basically, pinaprocess niya na yung application. And ayan, ito na, submitting na ang inyong application. Pero may nag-text na kagad sa akin yung Discardtech ko. Hi ka Discardtech, ang inyong loan application ay hindi pumasa sa aming credit criteria sa ngayon. Tingnan natin yan maya-maya. Push pa more at pataasay ng score. Huwag ka mag-alala, pwede pa mag-try ulit after 90 days. Tutulungan ka namin paano pumasa sa pasado loan. So ito daw yung mga kailangan mong gawin. Kailangan mo gamitin yung app. Kailangan mo magbayad ng bills, mag-deposit ng savings, and gawin yung mga mission daw para tumaas ang earning. Yan. So basically, magka-create tayo ng credit history with Discardtech para makita nila na may pumapasok na income sa atin, nakakapag-save tayo, and okay yung finances natin. So ito naman yung text, sabi, hi ka Discardtech, ang inyong loan application ay hindi pumasa sa aming credit criteria sa ngayon. Huwag mag-alala, pwede ka mag-apply ulit ng after 90 days at tingnan natin kung papasa ka sa puso ni loan. Okay, so nakita niyo na disapprove ako, pero alam ko okay naman ang credit score ko. Di ba nga, kaka-apply ko lang ng credit card, na-approve ako ng credit card. Wala akong maisip na reason kung bakit ako na-decline. Apart from, wala akong credit history with Discardtech. So, dun lang talaga kaya yun sila nagbabase. Hindi ko rin alam eh. Yan. So, basically, hindi tayo pumasa. Paano natin re-reviewin? Well, sabi ko nga, may kumontak sa akin na viewer at nagpaalam naman ako sa kanya na kung pwede natin gamitin yung kanyang loan information. Kasi ang tanong niya, okay ba itong bigay sa akin ni Discardtech na pautang? So, yun titingnan natin. Galing siya kay Sir AJ Cabrera. Ayan. So, ito yung pasado loan na offer sa kanya. Bali, ang monthly installment na in-offer sa kanya ay 3,440.09. Tapos, ang loan amount ay 36,000 pesos and ang installment term ay 12 months. Ang interest rate daw niya, effective interest rate niya ay 26%. Wala siyang babayaran ng documentary stamp tax, pero may processing fee na 1,500. Thus, ang matatanggap na lang niya ay 34,500. So, kung i-calculate natin to, 3,440.09 times 12, ang total loan repayment natin ay 41,281. I-minus natin yung principal na 36,000, bali 5,281.08 yung interest. Idagdag natin dito yung kaltas, yung processing fee na 1,500 plus 1,500. Lalabas na ang total cost of loan ay 6,781.08. I-divide natin yan sa principal na 36,000. Lalabas na around 18.84%. I-divide natin to by 12. So, lalabas na nasa around 1.57% per month ang na-charge na interest rate and processing fee. So, yun nga, kung kunin natin yung APR niyan, balik lang tayo, 18.84%. Kung ito yung pagbabasihan natin, I think maganda ang credit score ni Sir AJ para makakuha ng 18.84% na APR. Napakababa nito compared kanila Tony, kay Uno Now, yan, mas mababa. So, sabi ko sa kanya, binigay ko sa kanya yung calculation and sabi ko, I think this is a good deal na loan. Ayan. And then, yun nga, nagpaalam ako sa kanya kung pwede kong gamitin itong information na to for this content. And yes, pumayag naman siya. Ayan. So, try nyo mag-apply with Discardtech pasado loan. Baka naman maganda rin ang credit score nyo or meron kayong credit history na na-build na with Discardtech. Well, try nyo na lang. Baka maganda rin ang offer sa inyo. Okay, for our question of the day. Sa tingin nyo ba, dapat magkaroon ng standard requirements at saka eligibility sa pag-a-apply ng loan? O okay lang na iba't iba talaga ang standard ng bawat lending institution? Kasi nasabi ko nga na alam ko okay naman ang credit score ko, pero dahil hindi ko ginagamit si RCBC, yun ang malaking possible reason kung bakit ako na-reject. So ano sa tingin nyo? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Roland Julian 163. Sabi niya, piso is piso. Mas maganda talaga pag may cashback. Pa-shoutout po sir, always nanonood ng mga videos nyo. At Roland Julian 163, shoutout po sa inyo at maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa aking mga videos. Thank you so much. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!